Ngayong umaga sa Pinoy MD. Swerte pa rin bang maituturing kung ganito karami at kalaki ang mga nunal mo sa katawan? Delikado na nga ba yan? Abangan! Kaway-kaway sa mahihilig sa pagkaing instant. Ang posibleng epekto ng madalas na pagkain ito, alamin. Ano-ano nga ba ang mga sintomas ng chronic kidney disease o CKD? At papaano ito maiiwasan? At ano nga ba ang maituturing na trigger factors ng seizure? Alamin ang dapat gawin sa mga ganitong sitwasyon. Good morning and welcome na naman po sa tahanan ng mga doktor ng bayan, ang Pinoy MD. Mga solusyong pangkalusugan muli nating ihahain ngayong pong Sabado ng umaga. Pero syempre bago ang lahat, makakasama po muna natin mamaya ang ating resident internist na si Doc Oyi para sagutin ang inyong mga health-related concerns. Kaya naman, manatiling nakatutok dito lamang sa Pinoy. Welcome back sa Pinoy MD, and as mentioned, makakasama po natin ngayong umaga ang ating resident internist na si Doc Oyi para sagutin ang inyong mga katanungan. Kaya naman, i-good morning na natin siya. Hi Doc, and good morning! Good morning mga kapuso, and good morning Connie. First question para sa iyo, Doc. Ano raw ba ang mabisang gamot sa ulcer? Tanong po yan ni Mark Andrew Vicente. Kung talagang ulcer, lalo na kung ito ay sinilip talaga nung tinatawag nating gastroscopy, no? So, minsan kinakailangan bigyan ka din ng regimen ng antibiotiko aside from mga gamot para maghilom yung sugat sa ating sikmura. Ano? So, lalo na kung ikaw ay positibo doon sa mikrobyo na talagang magiging dahilan kung bakit hindi gagaling ang ulcer or kung bakit mas lalala ito at minsan magkukos pa ng pagdurugo. No? So meron tinatawag tayong bacteria, we call it yung H. pylori. No? So normally, pag ikaw ay sinilip ang iyong sikmura at may nakita ito ng ulcer, kukuha ng sample ang mga ekspertong doktor, ang mga gastroenterologist, at itetest ito kung positibo ka dito sa bacterium ito. At kung ito ay positibo sa H. pylori, ang ulcer o ang sugat, bibigyan ka ng regimen ng 2 o 3 antibiotiko kasama na yung mga gamot para sa asido ng ating sikmura, no, upang tuluyang maghilom ang iyong ulcer or sugat sa ating sikmura. Eto naman, totoo raw bang bawal ang volleyball sa mga kagaya niyang may asthma? Mula naman po yan kay Lovely Condes. Bakit naman napag-initan ng volleyball? Lovely, no? Pero, well, totoo yan, ang too much exertion, lalo na sa mga taong merong asthma na hindi pa kontrolado o pwedeng ang too much exercise or strenuous activity can serve as a trigger kung bakit ang asthma ay magkakaroon ng exacerbation. Ang importanteng alamin, Lovely, is kung bakit nag-e-exacerbate ang iyong asthma, lalo na kung ito ay triggered nga ng strenuous activity tulad ng isang sports like volleyball. No? So maraming factor at maraming paraan para ma-modulate yung regulasyon at tolerance ng ating immune system, lalo na yung immune system natin sa ating baga. Yan ang dapat alamin at hindi dapat pagbawalan ang paglalaro ng volleyball. Thank you so very much, Doc. Pero samantala, 2 Facebook questions pa lamang yan na nasasagot ni Doc Oyi. Kaya stay tuned for more. Siyempre sa kanyang mga sagot, dito pa rin po sa... Welcome back dito pa rin sa Pinoy MD. Narito na ang 2 pang health-related questions na sasagutin pa rin siyempre ng ating resident internist na si Doc Oyi. Question number 3, Doc, for you. Eto na, normal ba daw na may gallstone? Ang nararamdaman ho kasi ng pananakit ng tiyan, parang konektado doon. Ang question na yan mula naman kay April. Well, isa yon sa mga talagang prominenting sintomas, April, no, ng pagkakaroon ng gallstone. Kasi lalo na kung yung bato sa abdo ay magkukos ng tinatawag nating gallstone colic. No? So kasi every time tayo ay kakain, talagang magkocontract ang ating abdo at maaari itong magpagalaw ng bato na nandun sa loob ng ating abdo. At kung itong bato na to ay sumut doon sa makipot na bahagi ng ating abdo, magkukos siya ng tinatawag nating gallstone colic at nako, napakasakit niya. No? In fact, hindi mo kakayanin, maaaring magpadala ka sa ospital para mabigyan ka ng pain reliever kung sakaling magkukos ng gallstone colic, itong gallstone na nasa iyong abdo. And last but not the least, ano raw ba, Doc, ang dapat gawin kapag nakitaan ng spot sa baga? Mula naman ang tanong na yan kay Jay Icaro Makapagat. Okay. Jay,
bago ko sagutin ang iyong tanong, gusto ko lang sabihin ng lahat ng ating advice dito ay hindi nagsisilbing medical consultation. Dapat pa rin kayong kumonsulta sa inyong mga doktor. No? So, but pagdating sa spot, ano bang ibig sabihin ng spot? Marami kasing ibig sabihin yan patungkol sa perspektibo ng mga pasyente. Minsan ang spot, pwedeng ito'y indikasyon na ikaw ay may peklat sa baga. No? Sanhi ng pagkakaroon mo ng tuberculosis na nagamot na at nag-cause ito ng tinatawag nating fibrosis or tinatawag nga nilang spot or minsan peklat. No? So, depende yun sa definition kung ano yung spot na sinasabi mo, lalo na kung itong spot na to ay may kaakibat na sintomas tulad ng pagmatagalang pag-uubo, pagpapayat, no? O lalo na pag-uubo ng may kasamang bahid ng dugo. Naku, pag ganyan ang ibig sabihin mo ng spot, naku, kailangan mo talagang kumonsulta sa isang doktor tulad ng isang pulmonologist upang magamot ang impeksyong ito sa iyong baga. Thanks, Doc, sa inyong pagsagot. At syempre, maraming salamat din sa mga nagpadala ng kanilang mga katanungan. Please keep those questions coming, ha? Dahil open na open pa rin po ang aming Facebook page para po matugunan ang mga tanong na yan. Samantala, magbabalik pa rin syempre ang... Masigla, masiyahin, at mahilig maglaro. Likas daw na bibong bata ang 2 taong gulang na si Kia. Pero kung minsan... Ano ba yan na? Yun na yung nakaraan. 3 beses isang araw. Kaya ganun. Si Kia nangingisay Yeah. at nawawala ng malay. Parang tagal. 1 minute now. Yeah. Ano nga kaya ang nangyayari kay Kia? Abangan! Yeah. Swerte pa nga bang maituturing kung ganito karami at kalalaki ang nunal mo sa katawan? Ito si Justin, 20 taong gulang na taga Rosario, La Union. Isinilang siya na puno ng nunal sa katawan. May maliliit at may malalaki, particular na sa bandang tiyan. Kwento ng kanyang mga magulang, nang isinilang si Justin, kapansin-pansin na raw ang mga nunal nito sa katawan. At sa kanyang paglaki, tila lumalaki rin daw ang mga ito. Siyempre nagulat. Pero kalaunan, yung ilang days, tanggap ko kasi Dahil nga rito, naranasan ni Justin na maging tampunan ng tukso. Nung bata po ako, yun, tinutokso lang po ng Dalmatian, yun, pero inayaan ko lang po sila. Gayunpaman, ang mga panunukso, pasok daw sa kaliwang tenga at labas naman sa kabila. Natutunan daw ni Justin na huwag na lamang magpa-apekto. Hindi na rin siya nahihiya at kasalukuyan nga siyang nasa first year college. Kamakailan nga lang, may pa-pictorial pa itong si Justin. Love your body, ika nga. Sa pictorial ko na pinost sa TikTok, nagsimula po yun nung dumating yung pinsan ko galing US, yun po. Tinawag niya po kami lahat sa parang forest dito. Tsaka yun po tinawag ko nila, sabi, tagalin mo yung dali mo, pictorial tayo, sabi ko niya. Kaya yun, doon na po nagsimula yung picture ko na yun. Kumpiyansa man sa sarili, palaisipan pa rin para kay Justin kung bakit nga ba siya isinilang na may ganitong kondisyon. Pero kung tatanungin ang mga magulang niya, siguro lahi, genetics, mga kapatid ko, nanay ko, lolo ko. para makasiguro, kumonsulta kami sa dermatologist na si Dr. Maria Teresa Veroy. At ayon sa kanya, ang tawag sa ganitong kondisyon, congenital nevus. Kadalasan, inborn ito at posibleng ngang namamana. Sa congenital nevus, wala namang nararamdaman na pain or any complaints ang mga pasyente. Kaya lang dahil kumakapal yung balat nila kung saan merong nunal, may mga nababawasan yung sensation doon sa area na yon. Bagamat tila wala naman itong epekto ngayon sa kalusugan ni Justin, makatutulong daw kung siya'y mag-iingat. Ang mga may ganitong kondisyon kasi, mas prone daw sa skin cancer. Totoo ito na may mga cases na nagkakaroon ng cancer formation doon sa area na merong nevus. May 4 to 6% chance na mag-develop into cancer.
Kaya importante na yung may mga pasyente na may congenital nevus ay nagpapacheck up sa isang dermatologist para ma-monitor yung buong katawan nila dahil yung mga changes like sugat or mga growth, kailangan po mabiopsy ito para ma-rule out kung ito nga ba ay nagde-develop na ng cancer. Ang nunal ay mula po sa pag-uumpukan ng pigmented cells sa ating balat. Kadalasan, harmless naman ang mga ito at iba, kusa rin hong nawawala, di ba? Pero ayon po sa ibang dermatologist dyan, kapag daw ang nunal ay lumalaki, nag-iiba ng hugis at nagkakaumbok, di ba? Ito raw yung tinatawag na buhay na nunal at kailangan nating bantayan. Ang importante ay tayo ay maging very observant kung may mga changes, lalo na kung may mga signs and symptoms of cancer. Kailangan nagpapacheck talaga tayo. Hindi rin dapat sumasakit o kumakati ang nunal. Kaya kapag nakaramdam ng ganito, huwag kamutin at maiging ipatingin ito agad sa eksperto. Bagamat madalas harmless ang nunal, may ilan na pinipili itong ipatanggal. Depende sa laki at kung saan ito tumubo. Ang mga paraan for treatment, pwedeng surgery kung makapal at malaki yung area, or kung naman hindi masyado makapal, ito ay nag-i-improve through laser. Pero may mga cases na hindi na talaga pwedeng gamutin or operahan dahil masyado ng risky. Sa ngayon, kailangan lang maging maingat ni Justin dahil sa kanyang kondisyon. Paalala rin ni Doc, dapat niyang iwasan na kamutin o masugatan ang kanyang mga nunal. Hanggat maaari, huwag din siyang masyadong magbibilad sa araw. Ang madalas na pagbibilad kasi sa araw ay posibleng mag-trigger ng pagkakaroon ng skin cancer. Gumamit sila ng tamang mga skincare, huwag masyadong gagamit ng matatapang na mga sabon o mga lotion, at parating titignan ang bawat parte ng katawan kung may mga changes yung mga nunal para sigurado tayo na walang cancer na tumutubo. Pero para naman sa mga nakakakita at nakakakilala sa kanya at sa iba pang may taglay ng ganitong kondisyon, hindi natin sila dapat ituring na iba. Dahil mas mahalaga pa rin ang panloob na katangian kaysa sa panlabas na itsura. Tuloy po ang pagdami ng mga Pilipinong may chronic kidney disease o sakit sa bato. 7 milyon na sila pero posibleng mas marami pa. Sa pagtaas ng datos, marami ang ninerbiyos. Imagine 7 million. Nakakaloka, napakadami. Para na siyang puti na kung saan ang dami. Pero ang mas nakakaalarma, marami na ring kabataan ang may sakit na ito. CKD ay 37% sa mga batang may sakit sa kidneys. Yung 37% na yon, ito po yung acute or chronic renal failure na sinasabi natin. Ang pinaka-common na cause ng CKD sa pediatric patients, around 27% ay ang glomerular diseases. Nalungkot po kasi habang buhay na po Pero tinanggap ko na lang po. Sana tumagal po. Ganun. Gusto ko mabuhay matagal, ganun po. Pero minsan, pag nakikita po kasi nahirapan si mami. Lalo po parang gusto na pa sumuko, ganun. Laban lang! Dahil ngayong National Kidney Month, pag-usapan po natin ang sakit sa bato. Ano nga ba ito? As a Gen Z, TikTok is life. Ito raw ang solusyon ni Jam para hindi mabato sa bahay. Gusto kong ma-aware ng mga tao dito sa TikTok at magbibigay ng inspirasyon kahit ako may sakit. Dito na rin kasi niya naikwento ang kanyang iniindang sakit, ang komplikasyon sa bato. Una-una po nararamdaman ko, pinupulikat, hinihingal po, at napapansin ko sa salamin parang ang taba ng mukha ko po, pero yung katawan ko po medyo payat, hindi po pantay. Na parang sabi ko parang may iba na. 15 anyos si Jam nang una niyang maranasan ang ilang sintomas. Nang magpakonsulta sa doktor at sumailalim sa mga laboratory tests, nakitang mataas ang creatinine ni Jam.
Ang creatinine ay isang blood test para ma-check ang kidney function ng isang tao. Kapag mataas ang creatinine, ito ay senyales na merong renal failure ang pasyente. Diniretso po agad ako sa NKTI at doon po ako nilagyan ng catheter po sa leg. Yung oxygen level ko po mababa, mukha na po talaga manas. Paa, binte, tiyan po, muka, mata, manas na po. At naninilaw na po ako nun. Dito na siya na-diagnose na may chronic kidney disease. Ang CKD or ang chronic kidney disease ay dahan-dahan na pagkasira ng ating mga bato or kidneys, no? Ilan sa mga sintomas ng kidney failure ay ang mabilis na pagkapagod, pamamanas, pamumutla, at pagkakaroon ng mabulang ihi. Another symptom would be yung pag-ihi na masakit or madalas or madalang umihi. Pwede rin po silang magkaroon ng lagnat. Ganyan po dahil pag nagkakaroon ng infection sa ihi. Ayon sa pag-aaral ng National Kidney and Transplant Institute noong pong 2021, mahigit 7 milyong Pilipino na ang may chronic kidney disease. Katunayan, isa po ito sa nangungunang dahilan ng pagkamatay ng mga Pilipino ayon sa Department of Health. Bato-bato sa langit, ang tamaan ng sakit sa bato, naku naman, wag naman po sana, di ba? Kaya doble ingat is the key para sa healthy kidneys. Aminado si Jam na naabuso niya ang katawan noon. Nung high school po ako, mahilig po sa maalat, soft drinks, and mga noodles po. Parang kinakape ko na yung soft drinks. Hindi ko po alam yung dialysis, kaya kain lang po ako ng kain. Pero ayon kay Dr. Ana Rose D. Vicente, isang pediatric nephrologist, magkaiba ang dahilan ng pagkasira ng bato sa mga bata at matatanda. Sa mga bata, usually po ang mga causes po niyan ay ang congenital anomalies of the kidneys and the urinary tract. Meron din po silang mga genetic predisposition. Ngayon sa mga adult, pinaka-common cause po sa kanila ay ang hypertension at ang diabetes. Hey guys, laban lang guys. Maaari daw na nagkaroon si Jam ng congenital anomaly on the kidneys and urinary tract. Hindi nag-develop sa sinapupunan ng mami yung kidneys, either nasira po or hindi po nabuo ng maayos. So minsan po nagprepresenta po ito pagkapanganak or nagiging quiet siya or asymptomatic tapos nagprepresent na lang po after a few years. Pinalala pa ito ng unhealthy eating and lifestyle noon ni Jam. Hindi man po ito ang rason ng pagkasira ng kidney niya. Nagiging factor din po na lalong nasisira po ang kidneys dahil sa mga kinakain niyang ganito. Sa ngayon ay 6 na taon nang nagdadialysis si Jam. Anong pinagdadasal mo pala? Sana tumagalaw po ako dyan. So kung mabuhay matagal, ganun po. Pero minsan, pag nakikita po kasi nahirapan si mami. Lalo po parang gusto napansin mo ko, gano'n. Malaban na lang po ako. Pero kung di po ako nilabanan ni mama, sasakit ko. Baka siguro wala na po ako ngayon. Malaki rin ang naging pagsisisi ng 19 na taong gulang na si Quazy na nakatakdang magdialysis ng araw na yon. Kala ko po lang po. Pansamantala lang yun po, po pala. Habang buhay na po pala, kailangan po matransplant para matigil. Nalungkot po kasi habang buhay na po So tinanggap ko na lang po. Gaya ni Jam, 15 anyos din siya na magsimulang magdialysis. Madaling araw po nag-seizure po ako. Hinihingal po, tas may manas. Tas nalaman po mataas na po yung creatinine ko. Pagdating sa usapang bato, ang ilan sa ating mga paniniwala, totoo kaya? Doc, healthy nga ba ang kidneys kung madalas umihi ang isang tao? Yes and no. Okay, yes, because yun po yung way natin to clean our body is through your urine. Dumadaan po yung dugo natin sa kidneys. Yung kidneys natin ang tagasala at tagalinis at nilalabas po niya yung mga waste products, okay, through your urine. However, when you say that too much urine, yung ihi ng ihi naman, that's also a sign of either meron kang tubular problem sa kidneys or diabetes. Pwede rin po siyang sign ng ibang sakit. Kailangan ba, Doc, na uminom ng 8 baso ng tubig kada araw para maging healthy ang kidneys?
Yes, I believe that's one of the good tips, no, for keeping your kidneys healthy. If it's really very hot, you can go as high as 10 glasses per day. Dok, madali nga bang ma-detect ang mga taong nakararanas ng kidney failure? Sa mga bata po kasi, no, marami po kasi kaming pwedeng causes, especially if number 1, genetics, kung meron nasa genes nila. Number 2, pwedeng congenital na buo dun, hindi na magandang pagkabuo. Minsan po, quiet po sila, so hindi natin alam. Dumarating na lang po sa emergency room na yung hirap ng huminga, or mga maliliit at mapuputla po sila. Medyo mahirap po kasi minsan tahimik po ang asymptomatic po sila. Pero Dok, ang tanong, maaari pa bang gumaling ang may chronic kidney disease? Ang chronic kidney disease po ay may damage na po sa kidneys. So, pwede lang po namin gawin is to slow the progression to your end-stage renal disease or your stage 5 CKD. At iiwasan po sana natin na ma-dialysis po sila. Permanente na pong sira na po yung kidney nila. Paglilinaw ni Doc, ang dialysis ay pansamantalang solusyon lamang. We have 5 stages of CKD, no? So, CKD 1, 2, usually are the earlier stages or the mild stages, and then we have CKD stage 3, and then 4, and then 5. When the patient reaches CKD 5, that's the time that they need dialysis and eventually transplantation. So dialysis is just a temporizing management. It's not the treatment for your CKD. The treatment really is kidney transplantation. Kaya dapat ay iwas na sa mga sobrang maaalat at matatamis na pagkain. Healthy lifestyle ang unahin. Paalala ng mga eksperto, magpakonsulta. Dapat talaga meron tayong early urinalysis. Dapat ang ating mga kababayan ay nagpapacheck up. Maybe when you are in your adolescence. Para naman kina Jam at Crazy, tuloy ang laban. Nagisisi po ako kasi dapat nagtutubig na lang ako lagi. Bawas-bawasan na po nila yung pag-inom ng soft drinks. Mas damihan po nila yung tubig para di na rin po sila matulad sa akin. Ingatan po nila yung mga kinakain nila, hindi po porket bata po, malakas ang kidney. Pinapayuhan ko na lang po sila kahit iwasan na lang po nila yung mga dati nilang bisyo na sumasobra na lagi nilang ginagawa araw-araw. Sa usapang bato o anumang aspeto, para iwas komplikasyon, pagiging maagap ang solusyon. At siguraduhing mamuhay ng healthy para healthy ang ating kidneys. Ikinagulat ni Mommy Lian nang mag-viral ang video na ito. Kung saan marami raw ng mga mommy at daddy na nakarelate. Ganyan din po ang BP ko. Kahit po may maintenance, hindi po talaga maiwasan sumpungin. Iya. Nagkakaganyan din po yung pinsan ko, yung tipong hindi na nila makontrol yung katawan nila. Ganyan po sa anak ko, 2 years old. Ganyan na rin kalagayan ng pangalawang anak ko eh. Halos mamatay ako sa sobrang takot at lungkot. Yeah! Ang video kasi kuha ng minsang atakihin ng seizure ang 2 taong gulang na anak na si Kia. Kwento ni Lian, masigla pang nakikipaglaro si Kia bago ang insidente. Kwentuhan lang kami nung sa loob na naglalaro-laro sila ng papa niya. Tapos bigla na lang siyang umupo sa dun nga sa may kama. Pag upo niya doon, nakita na lang namin bigla na siyang bumagsak. Dito na rin nanginig sa takot si Lian. Siyempre nakakatakot po. Meron po kasing iba na ganyan na pwedeng ikamatay ng bata, ganun. Dahil sa nabago, kaya parang takot na po ko kasi kaya ayoko pong mag-seizure siya ulit. Nagsimula raw mangyari ito noong 11 months old pa lamang si Kia. Panic po kami lahat. Hindi na po namin alam yung gagawin namin kasi ang dami na po namin nakaalalay sa kanya. Pero siya, nag-seizure pa rin. Hinala nila ay baka raw namana ito sa kapatid ni Lian. Yung sa kapatid ko po kasi, namatay yung kalaking katawan niya. Kaka-seizure.
Dahil madalas itong nangyayari sa anak, alisto raw lagi sina Lian. Meron po kasi siyang parang sintomas bago siya bago mag-seizure. Yung parang yung mata niya parang nag-i-stop na lang sa nakatulala na lang gano'n. Seconds lang naman, tapos inaawat na namin. Kumbaga, inaano na namin, ilalaro na namin ng kinukwentuhan na namin, gano'n. Para malinawan si Lian, sinamahan namin silang magpakonsulta kay Dr. Iggy Pantangco, isang neurologist. Paano yung seizure niya? Tapos gano'n katagal? Tapos tumitirik po yung mata. Tumitirik yung mata? Minsan po pag pagod po. Pag sobrang pagod niya po, minsan nag-3 times a day. 3 times a day. Minsan po pagtapos niya maligo, nalamigan, gano'n. Usually po kasi nga sa mga bata kasi kailangan natin na malaman kung bakit po nag-seizure si baby. No? Usually pag structural or may problem sa brain or baka may infection. Dito na rin nakumpirma ang naranasan ni Kia. Kia po, mukhang may... Kia! Mahal! Kia! Kay Kia po, mukhang meron po siyang epilepsy, no? So, maulit-ulit na nagsi-seizure na po siya, no? But in her age, bata pa naman po siya, may chance naman po na mawala, no? Kia! Ang epilepsy ay isang kondisyon kung saan madalas na nakararanas ang pasyente ng seizure o kumbulsyon. Buong katawan talaga ay nangingisay, tapos nawawala ng malay, nakatingin yung tao sa taas, tapos nangingisay. Ilan sa mga sintomas nito ay ang pagkawala ng malay, pagkabalisa, pagkatulala, panghihina, at panginginig. Triggers natin para sa mga seizure is bright lights, nagpupuyat, or nagugutom. So yan po yung pinaka dapat iwasan sa mga may epilepsy po, no? Ang epilepsy ay isa po sa mga pinakakaraniwang sakit ng ating nervous system. Kadalasan nga ay habang buhay na ang gamutan nito. Pero marami na rin paraan para maiwasan at ma-manage po ang epilepsy. Tandaan, ayon sa mga eksperto, action. Acronym po yan, ha? Ang solusyon, ha? Ito, ha? Ibig sabihin yan, assess, caution, time, identity, over, and never. Kung ano po yan, heto't panoorin natin. Ayon sa eksperto, tandaan ang salitang action kapag may inaatake ng seizure. Una ay assess o suriin ang sitwasyon. I-assess po natin kung may anything dangerous around the patient na pwedeng siyang matamaan. Sumunod ang cushion o protektahan ng ulo ng pasyente. Hindi naman kailangan po na elevated, no? Pahigaan lang po si patient tapos pahiga po sa sides. Alamin din ang time o oras kung gaano katagal na ang seizure. If known po siya na may seizure na po, tapos more than 1 minute na po, na more than 2 minutes na po na hindi po nawawala ang seizure, then it's best to call po the ambulance para sure lang po. Kung hindi naman kilala ang pasyente, i-identify ito. Suriin kung may ID card o medical bracelet ang pasyente. O para sa over, bantayan ng pasyente kapag natapos na ang seizure. Pagkatapos po na seizure, yun nga po, it's best to let the patient lie on the side and assess po once na nagising po yung patient. Panghuli ay never. Huwag i-restrain o maglagay ng kahit ano sa bibig ng pasyente habang nagsiseizure. Minsan kasi pag nangingisay, tumitigas talaga to eh. Or worse po, pag nilagyan po ng kutsara. Ang ganitong kalagayan habang buhay ng dala ng nakararanas nito. Usually sa bata, ang pinaka-common ng epilepsy or seizures ay nasa bata po kasi may structural or may genetic na problem. Kaya nagkakaroon ng problem sa development, kaya po sila nagsi-seizure. Hirap ka po sa lahat eh. Hirap kang kumilos kasi hindi ka mapapakali. Halimbawang may gagawin ka, importanteng gagawin mo, pero hindi ka naman mapapalagay kasi nga yung anak mo, iisipin mo, ganyan, hindi ka rin makapagtrabaho. Pero ayon kay Doc, may paraan naman daw para makapamuhay ng normal ang bata.
Those with epilepsy naman po, hindi naman po siya disability talaga, no? As long as you take your meds and you control your triggers. Hirap at kinakapos minsan, lahat daw ay kakayanin ni Lian para sa anak. Ang ilang karamdaman, panghabang buhay man, kaya pa ring labanan. Basta isang guni sa mga doktor ng bayan para maibsan ang hirap na pinagdaraanan. Bilang isang working student, madalas hindi raw namamalaya ng 21 anyos na si Angelica ang takbo ng oras. Ang pag-aaral kasi, sinasabayan niya ng pag-online selling. As a student po, madalas po akong busy dahil nagsasabay-sabay po yung mga projects, assignment, and yung pag-online ko po. Live selling, iba-iba po. Nagde-deliver pa po ako, nagkakasabay-sabay. Madalas nga raw siyang nakababad sa computer. Wala nang tayuan. Kaya naman hindi na raw nagagawa ni Angelica na magluto ng kanyang kakainin. Kaya para mabilis, mga pagkaing instant na lang ang kanyang inihahanda. Madalas po wala po kaming time magluto. Wala nang oras dahil sa sabay-sabay na gawain, project, pag-deliver, and another meeting pa po na napupuntahan. Kapag may kaunting oras, nakakapagluto naman daw siya. Pero, delata. Naku aminin, marami sa atin ang kagaya ni Angelica. Ika nga ang taong gipit sa pagkaing instant kumakapit. Pero hindi lamang gipit sa budget ha, kundi pati yung mga gipit din sa oras. Yun nga lang, ayon sa mga eksperto, ang madalas na pagkain ng instant and processed food hindi maganda sa kalusugan. Para kasi hindi masira ang ganitong mga pagkain, kapag pinoproseso, kailangan itong lagyan ng maraming asin. Kaya naman mataas ang sodium content ng mga instant food and canned goods. Alam nyo ba na ang isang pakete ng instant noodles ay may taglay na 1,700 mg na sodium? For reference, ang isang kutsaritang asin ay may taglay na 2,300 mg na sodium. Ganito lang din dapat karami ang kinukonsumo nating sodium kada araw o yung tinatawag na RDI o Recommended Daily Intake. So, sa isang pakete pa lang ng instant noodles, halos kumuta na tayo. Instant foods kasi napakataas ng asin kasi ginagamit ang asin nito as preservatives, no? At ginagamit din siyang taste enhancers or para pampa-improve ng lasa, no? Pero ang problema dito, dahil sa processing na pinagdaanan nila, nawawala nga ang sustansya ng instant foods. Alam po natin na ang pagkaing maaalat ay kakambal ng iba't ibang karamdaman. Nariyan ang pagkakaroon po ng kidney stones. Pwede rin alta presyon dyan, sakit sa puso at maraming iba pa. Ang asin po kasi ay posibleng maipon sa iba't ibang parte ng ating katawan at magdulot ng pagbabara. Kaya hinay-hinay dahil delikado po ang madalas na pagkain ng maaalat, lalo na yung mga processed at instant foods. Pero syempre, may mga pagkakataon talaga na hindi naiiwasan ang pagkonsumo ng instant food. Halimbawa na nga kapag nagtitipid o di kaya'y nagmamadali. Pero wag naman daw araw-arawin. Siguro kung once or the most twice sa isang linggo, okay na. At para mabalanse, may mga pupwede namang gawin para kahit papaano ay maging healthy ang ating mga instant food. Good morning mga kapuso, ako si Elixir, isang food content creator. Ngayong araw tuturo ko kayo kung paano natin gagawing mas healthy ang mga instant food. Ang unang dish na gagawin natin ay cabbage roll. Para sa lulutuin niyang cabbage roll, gagamit tayo ng isang latang corned beef, repolyo, dahon ng sibuyas, tomato sauce, bawang, sibuyas, at itlog. Unang gagawin natin, i-mix natin yung mga ingredients. So, pag nahalo na natin yung ating corned beef sa ibang mga ingredients, i-wrap na natin siya dun sa ating cabbage na pinakuluan. Then, meron akong pin-prepare na spring onion. So, ang ginawa ko dito, pinakuluan ko lang siya, siguro mga 10 minutes lang. So, gagawin lang natin siyang pambalot ng ating nirap na cabbage.
after natin marap lahat ng corned beef sa ating cabbage, gagawa naman tayo ng sarsa. Sa paggawa ng sauce, mag-isa lang ng bawang, sibuyas, tomato sauce at asukal. Pwede na nating ilagay yung ating binalot na corned beef sa cabbage. So after 5 minutes ng pag-simmer, pwede na natin siyang i-plate. Sa ganitong paraan, kahit papaano'y nasasahugan natin ng gulay ang karaniwang delata. Presenting ang ating cabbage roll. Sunod namang magluluto si chef ng yakisoba, pero ang gagamitin niyang noodles, instant pancit canton. Ang ingredients, itlog, bawang, sibuyas, repolyo, carrots, toyo, oyster sauce, asukal, at syempre, pakete ng instant pancit canton. Para sa unang step, papakuluan lang natin yung ating noodles. So habang pinapakuluan natin yung noodles, gagawin naman natin yung yakisoba sauce. So para sa yakisoba sauce, meron tayong oyster sauce, ketchup, soy sauce, brown sugar, at saka paminta. So mga puso, ready na yung ating noodles saka yung yakisoba sauce. So start na tayo ng paggisa. Andyan na yung ating bawang at sibuyas. Sunod na natin tong carrots. So inuna ko yung carrots kasi medyo matigas to. So medyo matagal maluto. And then yung ating cabbage. So pagluto na yung ating mga gulay, ilalagay na natin yung ating instant noodle. Then ilalagay na natin yung ating yakisoba sauce. At ready to serve na ang ating yakisoba. Mabilis pa rin i-prepare pero mas healthy na. Ang pagdagdag ng whole or real na mga totoong pagkain doon sa instant foods, masasagot nun yung kakulangan ng instant foods, which is kakulangan ng sustansya. Pero hindi nito matatanggal yung epekto ng instant noodles, lalo na yung mataas na asin nito. Oo nga't mura at mabilis ihanda. Pero sana, huwag naman araw-arawin ang pagkonsumo ng mga pagkaing instant. Tandaan na mas mahalaga pa rin ang ating kalusugan. Baka sa katitipid at kamamadali, mapamahal pa tayo kapag nagkasakit. At nakaisang oras na po tayo ng masaya at makabuluhang kwentuhang pangkalusugan dito pa rin po sa Pinoy MD. Kaya naman, tuloy-tuloy lang po tayo next Saturday, 6 a.m. hanggang 7 a.m. dito po sa Channel 7, ang inyong Kapuso Network. Abangan yan para po sa atin pong lahat yan. Ako po ang inyong kaagapay, si Connie Sison, nagpapaalala na iisa lamang ho ating katawan, kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman po si Doc Oyi, ang inyong internist. Tandaan, unahin ang kalusugan at lagi pong tumutok dito sa programa kung saan kayo. At ang inyong kalusugan ang laging #1. Dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan, ito po ang Pinoy MD. Mga Pinoy MD, laging tandaan, unahin ang kalusugan.